Si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang sumulat kay De La Rosa noong November 2023 para maimbestigahan ito. Ang pangi-scam, ginagawa daw pagkatapos matanggap ng benepisyaryo ang ayuda at dadalhin sa isang lugar o kwarto ang biktima. Isa sa mga humarap sa hearing ay si Beverly, kung saan ang kanyang kapatid na babae na may epilepsy namatay dahil sa stress matapos itong bawian ng ayuda. Ibawi mo na yung kwarta kay gamiton para giduto niya ipa-check up niya sa iyong sakit. Ay, nako. Ang isa pang witness sa si Myla, May babae po isa sa table and may isa din pong lalaki doon sa gilid niya. Tinanong po ako ng lalaki kung nasan yung pera ko. Ipinakita ko lang po, tapos kinuha niya sa kamay ko. Binilang niya yung pera, kinuha niya yung 9,000, ibinigay niya sa akin yung 1,000. Tapos sabi niya, pwede ka nang mag-exit. isa naman sa lumantad pa ay si Monmon na dahil sa banta sa kanyang buhay, kaya ito tumistigo. May mga payout na ikaw ang nagkaltas ng pera? Yes, sir. Like what? Ano kasi payout? AX? AX, sir. Tupad. Ganyan, sir. Magkanong kinaltas mo? For 5,000, kaltas ng 4,000, 1K lang sa beneficiary. Kung walang message na garon, sir, dili ko mga people, dili ko magpabida-bida din ang mag-witness kay ako pong protektahan akong self. Ang pera, nire-rebate niya sa staff ni Oyo. So I will just take note and I will make a separate investigation. But as to the allegations with regards to the when was that? 2020-21. Again, I reiterate, I'm not yet a public official at the time. Pero ang alegasyon nito at ang isa pang kasama ni Monmon sa hearing, itinanggi ng Vice Gobernador. I'm already beyond the Davao del Norte politics. Huwag na yung ganon, huwag na yung kasi alam ko na. Kayo rin, Senator Bongo, ha? We are from Davao region, but we are way above and beyond Davao politics. Pakiusap ko rin sa inyo na Nandito tayo sa national. let's crack this syndicate. Ito na lang ito na lang ipurso natin yung mga sindikato. Yeah, gawin natin. Tama, we agree, no? Sir Chair, dapat malaman natin dahil tuloy-tuloy ito yung tupad, AX. Dapat malaman natin itong kalokohan na ito, scheme na ito, kung meron bang sindikato. Sabi ko nga kanina, dapat walang masayang ni piso. Nakarating na sa komite ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang umano'y ayuda scam sa Davao del Norte at Davao de Oro. Si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang sumulat kay De La Rosa noong November 2023 para maimbestigahan ito. Sa liham ng gobernador kay Senator Bato, sinabi nitong 60 residente ng Davao del Norte ang umano'y biktima ng scam, habang 7 naman sa Davao de Oro. Ang pangi-scam, ginagawa daw pagkatapos matanggap ng benepisyaryo ang ayuda at dadalhin sa isang lugar o kwarto ang biktima. Kapag nakatanggap ito ng 5,000 mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AX mula sa DSWD, ay kakaltasan ito ng 4,000 piso at iiwanan lang ang biktima ng 1,000 piso. Ang iba naman susundan sa kanilang mga bahay para doon kumpiskahin ang kanilang pera. Maliban sa AX program ng DSWD, ay nagagamit din sa scam ang ayuda mula sa tupad program ng DOLE. Lumabas sa hearing ng mga local official ang sangkot sa pang-scam. Isa sa mga humarap sa hearing ay si Beverly, kung saan ang kanyang kapatid na babae na may epilepsy namatay dahil sa stress matapos itong bawian ng ayuda. Kwento pa ni Beverly, pagkatapos silang matanggap ang ayuda, ay sinundan mismo sila ng kanilang barangay chairman sa kanilang bahay para kolektahin ang kanilang payout. Ibawi mo na yung kwarta kay gamiton para giduto niya ipa-check up niya sa iyong sakit. Ay, nako. Isa naman sa lumantad pa ay si Monmon na dahil sa banta sa kanyang buhay, kaya ito tumistigo. Ayon kay Monmon na nagpakilalang dating staff ni Davao del Norte Vice Governor De Carlo Oyo Uy, ay napag-utusan na mag-recruit ng mga benepisyaryo at magkartas ng kanilang payout sa ilalim ng AX at tupad program. Ang pera, nire-rebate niya sa staff ni Oyo. May mga payout na ikaw ang nagkaltas ng pera? Yes, sir. Like what? Ano kasi payout? AX? AX, sir. Tupad. Ganyan, sir. Magkanong kinaltas mo? For 5,000, kaltas ng 4,000, 1K lang sa beneficiary. Kung walang message na garon, sir, dili ko mga people, dili ko magpabida-bida din ang mag-witness kay ako pong protektahan akong self. Ayon pa kay Monmon, daang-daang pera na ang nakaltas niya mula sa payout ng mga benepisyaryo.
Pero ang alegasyon nito at ang isa pang kasama ni Monmon sa hearing, itinanggi ng Vice Gobernador. So I will just take note and I will make a separate investigation. But as to the allegations with regards to the 2020-21, again, I reiterate, I'm not yet a public official at the time. Pero ang alegasyon nito at ng isa pang kasama ni Monmon sa hearing, itinanggi ng Vice Gobernador. Ang isa pang witness sa si Myla, nakatanggap naman ng 10,000 educational assistance, pero kinuhanan ng 9,000 pisong ayuda. May babae po isa sa table and may isa din pong lalaki doon sa gilid niya. Tinanong po ako ng lalaki kung nasan yung pera ko. Ipinakita ko lang po, tapos kinuha niya sa kamay ko. Binilang niya yung pera, kinuha niya yung 9,000, ibinigay niya sa akin yung 1,000, tapos sabi niya pwede ka nang mag-exit. Samantala dahil sa nabunyag sa pagdinig, inihayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na ang political issue sa ayuda scam ay hindi naman totoo. Naniniwala din sila De La Rosa kasama si Senator Christopher Bongo na dapat nang matumbok kung may sindikato sa likod ng ayuda scam. I'm already beyond the Davao del Norte politics. Huwag na yung ganon, huwag na yung, kasi alam ko na. Kami rin ni Senator Bongo, ha? We are from Davao region, but we are way above and beyond Davao politics. Pakiusap ko rin sa inyo na Nandito tayo sa national. let's crack this let's crack this syndicate. Ito na lang ito na lang ipurso natin yung mga sindikato. Yeah, gawin natin. Tama, we agree, no? Sir Chair, dapat malaman natin dahil tuloy-tuloy ito yung tupad, AX. Dapat malaman natin itong kalokohan na ito, scheme na ito, kung meron bang sindikato. Sabi ko nga kanina, dapat walang masayang ni piso